70% pa ng supply ng kuryente ang hindi na ibabalik sa Western Visayas ayon sa Energy Department. Bukod sa mga residente at negosyo, problemado rin ang mga ospital na nangangambang masira ang mga equipment. Nakatutok live si Zen Kilanta ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Mel, 3 araw nang nararanasan ang kakulangan ng supply ng kuryente dito sa Panay Island, kaya nababahala na ang iba't ibang sektor sa magiging epekto nito kung sakali mang matagalan pang bumalik ang power supply dito sa Panay Island. Sabay na lumabas sa kanilang bahay sa Iloilo City ang mga senior citizen na ito. Hindi na raw nila matiis ang init sa loob ng bahay sa gitna ng malawakang power outage sa Panay Island. Pero yung para sa amon nga mga edad na kami, mga tigulang na kami, siyempre hindi man kami kayo di mainit. Di may kung wala ka lang balatian, high blood sa gan. Apektado na rin ang mga negosyo at pinangangambahang aabot sa hanggang ₱250,000 ang lugi kada araw sa lungsod. Everybody's pain nga ginabatyag subong sa diri sa syudad sa Iloilo sa probinsya. Pati mga ospital napapadagdag gasto sa krudo dahil kailangang gumamit ng generator. Pero higit na ikinababahala ng pamunuan ng isang ospital sa Pavia ang posibleng pagkasira ng mga hospital equipment. May mga patient kami nga dapat ma-secure namon and all the way down ang pagid ang samon nga consumption sa amon generator, which is gabayad gid kami sang almost 40K na in 2 days. Sa Dumangas, Iloilo, dumami ang pumupunta sa ospital na may asthma dahil hindi magamit ang nebulizer sa kanilang bahay. Nga taan na naman sila mga extension na lang nga makasaksak lang sila. Mas okay gid kung may dala sila nga mga ilabala nga nebulizer kay mas okay gid kay diri ang amon na din nebulizer. Kung may nagapaaso sa ER, hindi man namon pwede nga pull out on sa isa ka patient, ihatag sa isa ka patient. Hindi tulad sa ibang lugar, hindi na problemado ang Rojas Memorial Provincial sa Capiz. Ngayong balik na ang supply ng kuryente. May kuryente na rin sa Boracay, partikular sa mga barangay ng Manok-Manok, Balabag at Yapak. Pero nakahanda pa rin ang generator ng mga tourism establishment doon. At tuloy ang panawagang gawin silang prioridad sa mano-mano munang pagsusupply ng kuryente. Para-paraan lang din siya kay ang iban man mga trabahante man sa mga asang tourism enterprises natin. Sa labas ng Panay, may epekto rin. Nag-fluctuate pa rin ang kuryente sa Silay Negros Occidental kaya nag-aalala ang ilang mga negosyante na masira ang kanilang appliances at paninda. Tapos nga nagabaho ang produkto nagaminya kaya papit pa mga frozen na hindi na pwede nga mawadaan ice na mo kay nga once nga hindi na siya ma-ice siya maslom gid sa maguba kami sa customer namon. May problema gid ang grid ang major transmission line ng GCP. Especially mga muling oras naganubo ang frequency sang voltahe sa line. And that creates a problem sa transmission line. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kailangan ng grid ng 300 megawatts ang grid para ma-stabilize ang supply. Pero may hinihintay pang 135 megawatts na load capacity ng PAM Concepcion Power Corporation. May ara kita sang 238 megawatts na 213 megawatts of this comes from the power plant in Panay. Nakabalik online, there are around 9 of them. Hopefully kung makabalik na ang last remaining kang big baseload power plant si PCPC, hopefully kita slowly go back to normal again. Mel, target na maipasok sa grid ang karagdagang load mula sa PAM Concepcion Power Corporation mamayang gabi, pero ayon sa NGCP, wala pa itong kasiguraduhan na magiging matagumpay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.